Hello guys, maglilinis pala ako ng sasakyan ngayon ni Madam. Kasi po, nagbakasyon yung driver. Ganito talaga dito guys sa ibang bansa. Kapag ka nagbabakasyon yung driver, mga katulong na babae yung naglilinis ng sasakyan nila. Kasi hindi pwedeng hindi linisan kasi napaka-alikabok dito guys. So, sa mga nagbabalak mag-abroad dyan, pupunta dito sa abroad, lalo na dito sa Middle East guys, huwag kayo mag-expect na yung trabaho ninyo ay isa lang. Expect nyo na guys na all around kayo dito. Tagalinis, tagaluto, tagabantay ng bata, tagaplansya, tagalaba, tagalinis ng sasakyan, tagalinis ng garahe. Idadag pa natin guys yung construction worker. Para ka na rin construction worker dito. Kasi pag nagpaperorewit ng bahayan yung mga amo dito, tagahakot ka na ng mga gamit nila, tiles, lalo na yung mga binabakbak nila, kung ano-ano yung pinapahakot nila guys, lahat ng mga furniture nila ay papalipat nila yan, hindi na yan sila magtatawag ng ibang katulong o ibang maghahakot, kayo na lang po. Ganyan yan sila dito, gagawin ka nilang all around guys, akala nila robot ka na hindi mapapagod. Ewan ko sa kanila kung bakit ganon yung isip nila sa mga katulong dito na pumupunta. Hindi uso sa kanila yung awa guys, hindi sila naawa sa mga katulong dito. Kahit nakitang-kita nila na mas malaki ka pa sa binibitbit mo o mas malaki ka pa dun sa may minabuhat mo mga furniture, hindi yan nila iniisip guys. Kahit mayaman sila, hindi sila kumukuha ng ibang taga-linis, taga-hakot, o di kaya papagawa na sa'yo lahat. Kaya saludo po ako sa lahat ng mga OFW na napunta dito sa Middle East. O kahit sa ibang bansa guys, basta OFW ka, lahat po guys, iaasa nila sa inyo lahat. Taga-ayos ng ilaw, taga-ayos ng lababo, taga-arrange ng kanilang mga salaset, o gagawin kanilang designer sa bahay nila guys. Lahat na, tagaluto, naging chef ka na dito, lahat guys sayo na. Kaya sa mga nagbabalak na pumunta dito sa abroad, expect nyo na guys na lahat magagawa ninyo at lahat gagawin ninyo para sa pamilya nyo. Kasi pag nag-expect ka na isa lang yung gagawin mo, ma-shock ka guys at ewan ko na lang. Para hindi magugulat yung kaluluwa mo at katawan mo, expect mo na yan na lahat ibibigay sa iyo na trabaho. So ngayon, tingnan niyo ako, naglilinis ako ng sasakyan. Alas 9 na ng gabi yan, naglinis ako. Pinili ko na maglinis sa gabi kasi mainit dito sa Middle East guys. Kahit gabi, mainit pa din. So sa mga marunong maglinis ng sasakyan dyan, wag niyo akong i-judge. Kasi ito yung alam ko na paglinis ng sasakyan. Basta sa feeling ko, linis na yan. Okay na yan. Nilagyan ko lang ng tubig, tapos sabon-sabon ng konti, tapos tubig konti. Tapos, ayan, pinunasan ko na ulit ng tuyo at medyo basahan. Kaya, para hindi lang makita yung mga pantal-pantal dyan sa mga salamin niya. So, sa mga kasamahan kong OFW dyan, saludo ako sa inyo. Kasi alam ko na relate ninyo itong ginagawa ko. Alam ko na relate kayo sa sinasabi kong dito sa ibang bansa, huwag kang mag-expect na isa lang yung trabaho mo. Dahil kung sinasabi mong hindi mo yan ginagawa sa Pilipinas, dito hindi ka pwedeng humindi. Katulad sa akin, nagluluto ako sa Pilipinas, prito-prito lang. Yung tinu-tinula lang, yung sinabawan na gulay lang, kasamahan ng asin at saka kung ano-anong mga spices, yun lang. Dito sa ibang bansa guys, pagdating ko, tagaluto ako. Diyos me, naging chef ako dito guys, natutunan ko lahat. So dito ako natutong magluto. Kaya lahat ng mga nag-abroad dyan, pag sinabi mong ni Madam na, ikaw ito yung gagawin mo, oo ka lang ng oo kasi yun yung gusto nila. At saka ang dapat dito nagagawin mo is dapat magaling at mabilis kang kumilos. Wala sa kanila yung sasabihin mong sobrang linisin mo lahat ng napakalinis, napakakintab. Wala yan sa kanila. Ang gusto nila dito, mabilis kang kumilos. Pag tawag nila ng isang tawag, ay swing, diretso, dapat nandun ka na sa harapan nila. Yun yung gusto nila.
para kang yung isang kidlat lang na darating agad sa harap nila. Yun yung gustong gusto nila. Kasi isang tawag lang, pag hindi ka sumagot, tatawag ng paulit-ulit yung pangalan mo. At saka mahilig sila guys sa sura-sura. Ibig sabihin yan, quickly. Dalian mo. Mahilig sila dyan guys, parang gusto mo nang dalawahin yung katawan mo. Ganun, yun yung pinaka kilala ko sa lahat ng mga taga rito. Yung quickly, sura-sura, bilisan mo, dapat mabilis ka. Ayan, dito ko natutunan yung mabilis gumalaw. Kasi sa Pilipinas, hindi naman napakabilis gumalaw, basta lang, melo lang, suwabe lang. Pero dito sa ibang bansa, hindi pwedeng suwabe-suwabe. Walang melo-melo. Dapat mabilis kang gumalaw. Ayan guys, nasabi ko na lahat yata ng gusto kong sabihin na kwento ko sa inyo. Salamat sa panonood ninyo. Kung gusto nyo tapusin yung video ko, thank you. Kung hindi naman, thank you pa din kasi alam ko na nanonood kayo. Thank you din po sa mga supporters ko, sa mga followers ko. Syempre, pinagpapasalamat ko lagi yan kasi kung wala kayo, walang views yung mga video ko. Thank you din sa mga ibang nagsuscroll lang kasi alam ko naman na kahit konting 1 minute na pinapanood din nila yung mga videos ko, kahit hindi sila nagla-likes, hindi sila nagko-comment, pero nanonood sila. Thank you pa din po at God bless po sa inyo. Ayan. At alam niyo ba guys, napakabait ng amo ko kaya tumagal ako dito, halos mag-6 na taon ako. Napakabait ng amo ko. Matanda po siya guys, wala po siyang asawa kasi iniwan po siya ng asawa niya. Pinili po niya yung mga magulang niya kaysa asawa niya kasi pinapili siya ng mga magulang niya. Yan, kwento ko lang sa inyo ang buhay ng amo ko dito. Yung amo ko kuripot sa sahod kasi hindi ako tinataasan kahit matagal na ako. Pero hindi siya kuripot sa mga pagkain. Hindi niya pinagkakait sa amin yung mga pagkain, ulam. Kung gusto naming magluto, kukuha lang kami sa ref, kukuha lang kami ng karne, kukuha kami ng gulay. Walang bawal-bawal sa kanya. Kung gusto mo kumain dyan, kuha ka lang. Kaya yun, bakit ako nagtagal dito? Yun yung pinaka nagustuhan ko dito sa amo ko. Hindi din siya maarte, hindi rin siya mabilis magalit. Kung ano man yung nasira ko, sabihin ko sa kanya, Madam, nasira ko. Ang sasagot niya, ano mo gagawa ko? Itapon mo na. Hindi katulad sa ibang amo na, hala, pag nabasag mo, bayaran mo yan. Tapos bibigyan ka na agad ng amount kung magkaano yun. At ikakaltas agad sa sahod mo. Pero si Madam hindi. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Napakabait niya at napaka-bless ko sa amo ko. Dahil kahit prutas, hindi niya pagkakait sa amin yan. Marami akong nakilala na kahit prutas tinatago sa ref. Makakakain na lang sila kung magpupuslit sila. Pero dito sa amin, hindi. Napakabait ng amo namin. 5 po pala kami nakatulong dito guys. 2 kami ng kapatid ko na dito. Magkasama kami sa isang bahay. At saka, bakit kami naging 5? Kasi yung mga anak ni Madam puro lalaki. Lahat ng lalaki niyang anak nandito sa loob ng bahay. Hindi niya pinapabukod yan. Ganito talaga sila dito guys, ganito yung tradisyon nila. Yung kapag kalalaki yung anak nila, di nila ipabubukod yun. Di ito lang yan sa bahay. Lagyan lang nila yung bahay nila ng first floor, second floor, third floor. Kaya po may elevator yung bahay namin. Kasi andi dito lahat ng anak niya. Yun yung pinagluluto ko araw-araw. Pinagluluto ko ng tanghalian. Pero hindi lang puro to yung trabaho ko. Guys baka mag-expect kayo. Naglilinis din ako sa sala, sa basement, sa garahe. At ito na rin. Itong paglilinis ng sasakyan, minsan lang naman to pag wala yung driver. Ayan. So, thank you for watching at thank you sa pagkikinig sa kwento ko. Thank you for following me.